sa lahat po ng mga tumatahan sa buong sanlibutan, sa bawat bansa, bayan at wika, patuloy po na ipinababatid sa atin ng Espiritu Santo ang isang dakilang pagbati. Kapayapaan ay sumaating lahat ayon sa katwiran ng ating Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Nakagagalak mga kapatid at mga kaibigan na tunay nga na mayroong natatanging bayan na tinutukoy ang aklat ng buhay upang tayo lahat, doon tayo lahat manganlong at ating purihin at tuwalhatiin ang ating Panginoong Diyos. Ayon po sa aklat ng Awit, Kabanata 33 at talata 12, sinasabi po dito mga kapatid at mga kaibigan, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At ito po'y pinagtitibay sa atin ng Panginoon. Ano po ba ang pangalan ng bayan na pinili ng Diyos kung ganyan ito'y tinawag na mapalad? Mga kapatid at mga kaibigan, sa aklat po ng mga awit, Kabanata 132 at talata 13, atin pong basahin, ating bulay-bulayin, sapagkat pinili ng Diyos ang banal na bundok ng Sayon, kanyang inasa na kanyang dakong tahanan at kailan pa man. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat po ng mga lahi, bayan at wika, patuloy ang paanyaya sa bayan ng Diyos na tayo'y magsiparito. Tayong lahat mga kapatid at mga kaibigan na ipinagmamalasakit ng Diyos na pinaglaanan ng tahanan sa sangkalangitan. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy ang dalisay at banal na pagbati at pagluwalhati sa atin ng Panginoong Diyos, kaya't ibalik natin ang dalisay na pagluwalhati sa kanyang kabanal-banalang lukluan. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Mga kapatid, ipahayag natin may kabanalan. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress of my God. In Him will I trust. So, thank you, God. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Sa lahat po ng mga banal na inabutan ng katapusan ng lupa, tayong lahat ay pinagmamalasakit ng Diyos kahit patuloy tayong magpuri sa kanyang banal na pangalan at luwalhatiin siya. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin mga kapatid
Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Ang pangalan ng bayang mapalad, patuloy nating ipahayag mga kapatid at mga kaibigan sa banal na bayang hirang. Sa-isayin natin mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutuos. Tayo ang bayan niya, mga tuka ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Mga galak tayo mga kapatid na patuloy na iasa pang sa Panginoon ang lahat ng mga bagay sa pagtupad natin sa isang dakilang gawain. Dakilang Diyos, Ama ng puspos ng kaluwalhatian, ng kapangyarihan at ng kahabaghan, tunay nga Panginoon ay tinataas namin ang papuri at pagluwalhati sa iyong kapananampalang looban. Amen. Sa lahat po ng tumatahan sa buong sanlibutan na inabutan ng katapusan ng lupa, ikaw o Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may buong natatanging kapangyarihan upang tabagin mo na ang aming mga kapatid at mga kaibigan upang sama-sama kaming magtaas ng pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang lupukan. Amen. Ang hain ng iyong bayan na naghahain ng katwiran at patuloy na nagpapatutuo sa pagkabuhay na magbili ng iyong bugtong na anak. Tunay nga Panginoon na idinadalangin namin sa iyo ang aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan na ayon din sa iyong takdang kapanahunan at kalooban, ikaw ang may kapangyarihan upang ikiling ang puso pag-iisip ng sinuman at masumpungan nila ang pinanggagalingan ng mabuting balita. Ito ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Ang iyong lingkod na patuloy mong ginagamit upang maging dalisay na kasangkapan na maghahayag ng iyong katwiran, ang kanyang bibig
ay patuloy mong palaguin sa karunungan at kaalaman upang tanggapin ito. Sumagana ang lahat ng mga banal na nasa lupa sa lahat ng mga bagay at patuloy na mahanda sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Bilang isang bayan na pinaglaanan mo ng tahanan sa kalangitan, patuloy kaming nagagalak na itaas sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong luklukan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Binabati po namin ang lahat ng mga tao ng kapayapaan ay sumaating lahat. Sa lahat po ng nakakapanood at nakakarinig ng programa ng Panginoon Diyos, sa lahat ng mga iglesia, sa mga bahay-bahay, subaybayan niyo po kami at patuloy natin kunin yung ating mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan at magbulay-bulay na tayo sa panahon ng kawakasan. Sapagkat mga unexpected na ang nangyayari na mga kalamidad na dumadating sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. So isang laking kahirapan ang pumasok sa bansa ng Pilipinas sa mga dumarating na kalamidad. Amen po ba? Amen. Amen. So hindi natin alam kung ano pa yung darating na mga kalamidad. Amen po ba? Iniimbitahan tayong lahat ng Panginoong Jesucristo na maglagak na tayo ng paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang natupanan ng hula ng mga banal na propeta na ang kaharian niyang itinayo dito, yung pong mga iglesia na maniniwala sa ating Panginoong Jesucristo na pinakusa siya krus. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, sa ikatlong araw, binuhay po siyang maguli. Yan po yung relasyon na katwiran na paniniwalaan ng individual na mga iglesia na nangalat sa ilalim ng silong ng mga langit. At tayong lahat ay naalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan, kaya iniimbitahan na po tayo sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Pagsisihan natin yung ginagis na nating aral ng sanlibutan upang patuloy tayong manalig sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang pagparito niya ay maraming kababalaghang magaganap sa buong sangkatauhan. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 22, "Datapwat nangagsilapit kayo sa bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel." Sa lahat po ng mga listeners at participant ng Panginoong Jesucristo, napakinggan natin yung binasa ko sa inyo sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 22. Tayo po ay inaanyayahan makinig, sampalatayanan natin yung ating Panginoong Jesucristo na mayroong patotoo na paniniwalaan tayong nangyari na mga saksi tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Tayo yung iniimbitahan niya na inihanda niya ang kaharian na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon na nakatala sa langit. Tayo po yung aalala ng hula ng mga banal na propeta na alalahanin natin yung ating tagapagligtas na ipinako sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Narinig niyo, binasa ko sa inyo sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 22. "Datapwat nangagsilapit kayo sa bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay." Maliwanag po ba? Ang bundok ng Sayon, hindi po literal ito na building. Tayo pong mga participant ng Panginoong Jesucristo na maglalagak ng paniniwala na mga saksi at nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Meron tayong pinaniwala ang hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin.
na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Nakuha na natin yung bawat participant na magiging saksi ng ating tagapagligtas. Tayo yung bayan niya na itinayo na sariling pag-aari, na may relasyon tayo, may tatak tayo ng katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, nahahayag na sa labi natin, hindi na iwalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Amen. Amen po ba? Amen. Sinabi po niya yan. Itutuloy ko po ito para lubos natin maunawaan na ang pagpupulong ng bawat isa na magiging participant ng Panginoong Jesucristo ay nakatala na sa langit. Sa pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakakatala sa langit. Naunawaan po natin sa pangkahalatang pulong ng mga iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat ng mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Naunawaan po natin yung pagpupulong natin nakatala na sa langit at alam natin kung ano pangalan ng kaharian na itinayo na bahagi tayo ng kanyang kaharian. Bahagi tayo ng kanyang bukirin. Bahagi tayo ng kanyang gusali. Bahagi tayo ng kanyang templo. Bahagi tayo ng kanyang sambahayan na ang pangalan ng lahat ng narinig nyo. Awit 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ang banal na bundok ng Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Awit 132 verse 13 up to 14, linasa niya na pinakadamong tahanan niya, ang banal na bundok ng Sayon. Di ba sa puso natin mananahan yung katwiran ng patotoo, lalabas sa labi natin? Meron tayong napaka-perfect relation bawat isa. Amen. May katiyakan tayo sa pagbabantay, sa pag-iintay natin na datnang tayong mga wise and faithful servants. Amen po ba? Amen. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong pangwisin na nagsalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Masigit sa dugo ni Abel, ano? Yung dugo ng ating tagapagligtas. Pag-ingatan ninyong kayo, huwag tumanggi sa nagsasalita sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanya sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan na nagsisiwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Pag-ingatan po natin yung nadidinig niyong ipinapangaral na walang bayad. Ano po? Ang panginginabangan natin dito, kaligtasan ng kaluluwa natin at kaligtasan ng kaluluwa ng buong sambahayan natin. Amen po ba? Amen. Pag-ingatan natin na huwag nating tanggihan ito, napapakinggan nyo na walang bayad. At pakikuha natin yung Bible natin at subaybayan nyo kami at basahin na rin natin yung binabasa na ipinapangaral na naririnig natin na nationwide, worldwide, transparent po ito. Ang hain ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao, ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niyang mapahamak ang mga tao sa panahon ng kawakasan sapagkat ang panahon ng kawakasan ay sadyang mapakalib na. Amen po ba? Amen. Masdan natin at kung ano na yung nangyayari sa mga bansa, ano po? Sa buong sanlibutan, talagang malaking kahirapan ang darating dito dahil sa nangyari kalamidad. Amen po ba? Amen. Kaya ito na po yung panahon ng preparasyon. Hindi yung physical lang, ipiniprepare, ano? Yung kaluluwa na natin ang ipiniprepare dito dahil talaga hindi natin inaasahan kung ano pa yung mga darating sa mga taon pang darating. Nakakaharapin natin. Amen po ba? Amen. Nadinig niyo, aklat ng Hebreo chapter 12 verse 22, datapwat na nagsilapit na tayong lahat sa banal na bundok ng Sayon. Ang imbitasyon niya, lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan. Wala pong bayad dito, libre ito. Pero pakikinabangan natin dito, buhay na walang hanggan. Papasok ako sa hula ni Propeta Daniel. Unawain po natin mabuti. Kaya binasa ko sa inyo yung aklat ng Hebrews, chapter 12, verse 22. Nakatala na sa langit yung bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo
nasaksi, nagpapatotoo na binuhay siyang mamuli in the third day, na yung ating tagapagligtas ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa ating na mga nakakarinig na maniniwala na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Daniel chapter 7 verse 14. At binigyan siya ng kapangyarihan at kalwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay magsipaglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, kapangyarihan na hindi lilipas, at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Wow, nakagagalak naman pong mabuting balita. Ano po? Ang Panginoong Jesucristo po ang binigyan ng kapamahalang hindi lilipas, kundi mananatili na magpakailan-kailan pa man. Kaya ano sabi doon sa hula? Ano sabi ng Panginoon kay Propeta Mikas doon sa chapter 4 verse 7? Magkahari siya sa banal na bundok ng Sayon ngayon at magpakailan-kailan pa man. Naunawaan po natin ang bundok na Sayon, yung mga participant na maniniwala na saksi tayo na binuhay na magmuli yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Unawaan po natin mabuti. Dahil kaya nandito tayo sa mundo bilang tao, tutuparin natin yung hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Ito po ang buong katungkulan natin bilang tao. Aalalahanin natin yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ito po yung reference sa lahat ng mga nakakapanood. Ano po? Nung Daniel chapter 7 verse 14. Kaya ako po kanina binasa sa inyong lahat na nakakarinig at mga nakakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo, ang banal na bundok ng Sayon. Transparent sa social media ang kanyang layunin. Ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, yung kanyang layunin. Sa lahat ng mga tao po, ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Transparent po ito sa social media. Nationwide, worldwide. Naunawaan po natin. Ito po, sundan nyo kami. Babasahin ko yung Daniel chapter 7 verse 40 na. Tapos yung reference ng 40, ito po. Nasa, ang ginagamit naming Bible, King James Version, ito po sa 7:40, no? Makikita nyo dito, Awit chapter 2 verse 6. Subaybayan nyo po kami. Ano po nakalagay sa Awit? Verse chapter 2 verse 6. Ano po? Basahin natin para magrema ito sa puso natin. Ano po? Habang naglalakbay tayo talagang mananahan yung katwiran ng patotoo sa puso ng isip natin at hindi nawawalay sa natin yung pinaniwalaan natin katwiran ng ating tagapagligtas na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So makakaharap ako at makakatanaw ako sa inyo ng lantaran, ano po, ng mata sa mata. Dahil talagang transparent yung binabasa ko at napapakinggan nyo na ipinapahayag ko yung kabutihan at kagandaang loob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating paniniwalaan. Pinapahayag ko po sa buong mundo ng walang bayan. Amen po ba? Amen. Awit chapter 2 verse 6. Gayumay inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sayon. Saan po inilagay ang hari? Yung alituntunin ng hari na paniniwalaan natin. Ang hari dito, yung ating tagapagligtas Siya gumawa ng kasaysayan na paniniwalaan natin. Amen po ba? Inilagay sa bundok ng Sayon. Hindi literal na bundok ng Sayon na building ito. Tayo itong mga taong participant niya. Amen po ba? Amen. Tayo itong mga partakers niya. Tayo yung tutupad ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya nga, tayo tinawag at pinili at hinirang. Gagawin niya tayong takong tahanan magpakailan-kailan pa man.
mananahan yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta. Mananahan na sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Lalabas na po sa labi natin yung patotoo na saksi tayo ng ating tagapagligtas. Saksi tayo ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Naunawaan po natin, mananahan sa bawat individual na participant ng ating Panginoong Jesucristo na iniimbitahan na tayo sa panahon ng kawakasan sapagkat ang panahon ng kawakasan ay sadyang mapanganib na. Amen po ba? Amen. Tanging siya lang ang may kapangyarihan at kapamahalaan sa bawat mga nakakarinig at nakakapanood na tayo ay isave niya. Amen po ba? Amen. Sa nangyaring trahedya sa Cagayan, sa Bicol, sa Marikina, pagpasalamatan pa rin natin ang Panginoong Jesucristo dahil minor lang ang mga nagiging missing. Amen po ba? Amen. Pero sa babala na ipinakikita, talagang walang magagawa ang tao para iligtas natin ang sarili natin. Pero ang Panginoong Jesucristo na isinugo sa sanlibutan, ililigtas niya tayo sa espiritual na paniniwala. Amen po ba? Amen. Gayon ba, inilagay ko ang aming hari sa aking banal na bundok. Ito ho, specific na itong napapakinggan natin sa bawat magiging bahagi ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, tayo po ang tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon na nakatalana sa langit. Ikino-convert niya tayo sa paniniwalang espiritual. Itinitransform niya tayo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. At pagsisihan na natin yung pasimulang aral ng sanlibutan na kinagis na natin sa mundo. Amen po ba? Amen. Ito po ang digmaang espiritual. Pinakikilala na sa ating lahat ang kaharian na yung mga tutupad ang kanyang kaharian. Yung maniniwala sa patotoo ang kanyang kaharian. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagtayo ng maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan. Amen po ba? Amen. Lahat ng magiging followers niya na mayroong kinilalang patotoo, ang kanyang kaharian itinala niya na sa langit. Kaya sa sino bang nakakarinig, huwag niyong tatanggihan ang tinig ng pakakak. Joel chapter 2 verse 1, hipa ninyo ang tinig, hipa ninyo ang pakakak sa Sayon. Magpatunog kayo ng banal na hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. That is the preparation. Sino nag-prepared? Ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Sa lahat ng mananalig sa Kanya. Awit chapter, ito pa po yung reference, so susundan nyo kami, yung reference ng Daniel chapter 7 verse 14, Awit 110 verse 1. Napokopya nyo po, naunawaan natin, na maliwanag na masusubaybayan natin na yung bawat reference. Yung una ng reference ng Book of Daniel chapter 7 verse 14, Book of Psalms chapter 2 verse 6. Ngayon naman, ito'y kasunod na reference. Subaybayan nyo kami, Book of Psalms 110 verse 1. Basahin po natin. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, upo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Verse 2, pararatingin ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Sayon. Saan po pararatingin ang setro ng kalakasan? Mula sa Sayon. Ang Sayon po rito, tayo mga iglesia na nakakarinig ng tinig ng pakakak. Amen po ba? Amen. Magpuno ka sa gitna ng iyong mga kaaway
ang bayan mo'y naghahandog na kusa sa karawan ng iyong kapangyarihan, sa kagandahan ng kabanalan mula sa mukhang liwayway ng umaga, ikaw ay may hamog ng iyong kabanalan. Ikaw ay may hamog ng iyong kabinataan. Sumumpa ang Panginoon at hindi magsisisi. Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Kilala niyo po kung sino yung tinutukoy sa Aklat ng Awit, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Sumumpa ang Panginoon at hindi magsisisi, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang Panginoon sa iyong kanan ay hahampas sa mga hari sa kaarawan ng kanyang bungo. Siya ay hahatol sa gitna ng mga bansa, kanyang pupunuin ng mga bangkay ang mga buok. Siya ay manghahampas ng ulo sa maraming lupain. Siya ay iinom sa bati sa daan, kaya't siya ay matataas ng ulo. Nakuha niyo po itong Aklat ng Awit 110. Isinasalarawan yung hari ng mga hari na nakaluklok sa sayon. Sinasalarawan yung kapangyarihan niya na magaganap sa panahon ng kawakasan, na ito na, ipinapahayag na ang kalooban ng hari ng mga hari, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Ang makikinabang po rito ay bawat nakakarinig. Kaya pahalagahan natin yung tinig na napapakinggan natin, dahil kung hindi natin pahalagahan ito, hindi rin tayo pahalaga ng hari ng mga hari. Amen po ba? Amen. So napakadalisay, napakaliwanag ng aral na kanyang ipinararating sa ating lahat ngayon. Dahil talagang mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Umiikot ang malalakas na kalamidad nationwide, worldwide. Talagang lito na tayo mga tao dito sa mundo. Ito na yung nagbibigay sa atin ng comfort, ng kapayapaan, ng kapanatagan sa buhay natin bilang mga nasa laman sa mundong ito. Kaya pakaingatan po natin na sa napapakinggan natin, talagang unawain na natin mabuti. Hindi po madaling maghintay ng katiyakan ng kaligtasan. Pag-alapin natin, pag-apuyin natin sa ating puso at isipan yung katuwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Nakuha po natin yung reference sa 110 verse 1 ng Aklat ng Awit. Nagagalak po ito, ibinibigay sa ating programa na meron tayo mga reference na napapakinggan ay tinuturo na nagbibigay ng katiyakan sa napapakinggan natin. Mababasa natin sa mga Bible natin to sa ating mga tahanan. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko sa inyo, makakatingin ako sa inyo ng mukhaan . Ito pa po yung reference ng Daniel chapter 7 verse 14, Awit chapter 9 verse 6. So, babasahin natin para lumago tayo sa paniniwala. Ang kaaway ay dumating sa wakas. Sila'y lipol magpakailanman, at ang mga syudad na iyong dinaig, ang tanging alaala sa kanila ay napawi. Naunawaan natin to. Takog-kubang sayo ng mga kaaway ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sa paniniwala, amen po ba? Ang kaaway ay dumating sa wakas, sila'y lipol magpakailanman, at ang mga syudad na iyong dinaig, ang tanging alaala sa kanila ay napawi. Lumipas yung mga alaala. Ano po? Ngunit ang Panginoon ay nauupong hari magpakailanman. Inihanda niya ang kanyang luklukan para sa kahatulan. Inihanda niya ang banal na bundok ng Sayon para sa kahatulan. Dahil sa banal na bundok ng Sayon,
inilagay ang katwiran ng hari ng mga hari. Amen po ba? Amen. Balikan natin yung Book of Psalms chapter 2 verse 6. Inilagay ang hari sa banal na bundok ng Zion. Verse 8, at hahatulan niya sa katwiran ang sanlibutan. Siya'y makakasiwa sa karapatang kahatulan sa mga tao. Tignan niyo po. Unawain natin mabuti. At hahatulan niya sa katwiran ng sanlibutan. Tingnan niyo sa katwiran ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom, hahatulan ng buong sanlibutan. Kaya ang may pagdinig ay makinig. Unawain natin mabuti. Yung napapakinggan natin ay pinapangaral na katwiran ng buong ng mga hukom sa buong sanlibutan sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide. Ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ipangaral yung kanyang kabutihan at kagandahang loob sa mga tao upang ito'y madinig. Upang walang maging dahilan ng sino man na hindi natin napakinggan itong tinig ng pakaka na ipinangaral sa banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Kaya tatayo ako sa inyo, natitingin ako sa inyo, mga kapatid at kaibigan. Wala pong bayad dito. Pakikinabangan ng mga kaluluwa natin yung nadidinig nyo na ipinapangaral ko at ipinapahayag ko ang kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao na sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas, ilalagat natin yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas na saksi tayo na binuhay siyang magmuli in the third day sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinatibay at pinatataang sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako. Tayo gaganap nito. Amen po ba? Ipapahayag natin yung katwiran ng patotoo na meron tayo mga matuwid na relasyon sa ating tagapagligtas. Na yung may relasyon sa Panginoong Jesucristo mga nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Pinaghihiyawan po ito sa social media. Wala pong bayad dito. Amen po ba? Amen. So naunawaan natin, yung napapakinggan natin ay pinapahayag na kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa buong mundo. Nakuha na po natin yung mga reference na nabanggit ko na sinusubaybayan natin. Papasok na tayo dito sa reference ng Matthew chapter 28 verse 18 para makuha niyo yung head, yung kinuha kong program na pinapangaral ko yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na kay Prophet Daniel tayo sa 7:14. Kaya yung unang program dadapot nagsilapit tayo sa banal na bundok ng Zion na bayang banal ng Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Na nakatala sa langit ang pagpupulong natin, na may inaalala tayong pagdurusan ng ating tagapagligtas, na pinako siya sa krus hanggang kamatayan, indetente, binuhay siyang maguli, hanggang sa muli niyang pagparito, may inaalala tayong hula na nangyari, na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin, na mga nalalabi, na mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. So ako po'y nagagalak at namamangha sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Talagang ito na rin yung last days, yung last hour. Ito yung preparation ng Holy Mount Zion. Ako'y nananampalataya na sinabi niya ito sa mga banal na propeta, Propeta Isaias, na ipakikilala niya ang bundok ng Zion nationwide, worldwide, at bibigyan niya ng karangalan ang mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Pakisubaybayan niyo kami at pakibasa natin sa mga aklat ng mga banal na propeta. Nagtuturuan ang mga banal na apostol at mga banal na propeta. Amen po ba? Pinatutunayan ng mga banal na apostol yung hula ng mga banal na propeta. Nagkaka-iisa espiritu nilang lahat. Amen po ba? Amen. Dahil lahat ng mga itinakda, siya rin ang nagse-certified sa ating lahat, yung ating tagapagligtas. Siya din ang nagpapatunay sa ating lahat na yung kanyang kaharian talagang nakikipaglaban sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Mga soldier of Christ ang Zion.
mga conquerors ang Zion, mga warriors ang Zion, mga itinakda ang mga chosen people of Zion in the last days. Amen po ba? Nakikipagdigma sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. So nararamdaman nyo yung mga inihahandang kawal ng Panginoong Jesucristo? Talagang mararamdaman natin na yung espiritu ng pagiging matatag. Matthew chapter 28 verse 18. Pakisundan nyo po at pakibasa natin sa mga Bible natin para sumagana tayo sa paniniwala at kaalaman at karunungan na galing sa langit yung karunungan na pinaniniwalaan natin, hindi galing sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ano po yung nabanggit ko kanina sa kay Propeta Daniel? Matthew chapter 18, ano po? 28. Matthew chapter 28 verse 18. Babasahin ko po ito, unawain natin mabuti. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas. Ano po? Magpatotoo tayo. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap at sinabi, sino po yung nilapitan ng Panginoong Jesucristo at kinausap? Yung mga banal na apostol. O ngayon, sino din yung nilalapitan ng Panginoong Jesucristo na dumadalaw na sa buong mundo? Yung mga iglesia sa mga bahay-bahay. Maliwanag po ba? Amen. Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Maliwanag po ba? Amen. Sa lahat ng binibisita ng Panginoong Jesucristo, siya'y nakatayo sa ating mga pintuan na tumutok-tok at siya pagbuksan na natin, papasukin na natin sa ating mga puso yung katwiran na napapakinggan natin. Siya yung bumibisita kayo sa buong mundo sa pamamagitan ng tinig na ipinapahayag sa social media na walang bayan. Ang regalo sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Ang regalo sa atin, everlasting life. Amen po ba? Naramdaman natin kung paano niya i-prepare yung maluwalhating iglesia na dinadalaw niya na sa panahon ng kawakasan. Sa pamamagitan ng paniniwala, iahatid tayo sa kaligtasan na buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Nakagagalap po, mga kapatid at kaibigan. Kaya sa panahon ng kawakasan, siya yung spirit of comforter natin na nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. John chapter 14 verse 26. Pakisubaybayan nyo kami, pakibasa natin. Para maliwanagan natin higit at higit. Ano ba? Siya ang nagpapasagana ng karunungan, ng paniniwala, ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kagalingan, ng pagtitiis, ng pagpipigil sa walang kabuluhang aral na sanlibutan. Siya ang nagpapasagana sa atin. Sa lahat ng pinasasagana niya, tayo yung pinagbabantayan, pinag-iintay niya na may katiyakan na daratnan tayo, na siya rin ang luminis ng maraming paniniwala natin, daratnan niya tayo na inihanda niya tayo na maluwalhati na walang dukis at kapintasang iglesia na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit. Sinabi ng ating tagapagligtas na namamahala sa bundok ng Zion na kung saan ako naroroon, doroon kayong lahat. I am the way, the truth, and the life. Naunawaan po natin, sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makararating sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Naunawaan po natin, siya yung mediator natin na namagitan. Kaya sa isinugo, tutubusin tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Kaya sinabi niya kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Maliwanag po ba? Ang daan natin yung katotohanan Yan yung landas, yan yung daan na ipamumuhay natin, yung katotohanan na ginawa niya. Nahayag sa buong mundo at pinatunayan ng kanyang Ama nang buhayin siya sa ikatlong araw. Meron po bang magpapatunay na verse? Sundan nyo sa Gawa, chapter 17, verse 31. Pinatunayan sa lahat ng mga bansa, nationwide, worldwide,
nang buhayin niya maguli yung kanyang anak at iginawa tayo ng halimbawa at paniniwalaan upang alisin at sa atin yung takot, kundi palitan niya na ng kagalakan sa paghihintay na kung mahayag din tagapagligtas natin, mahayag din tayong kalarawan niya. Sang-ayon po tayo ron, sinabi nung Redeemer natin yan, sinabi nung tagapagligtas natin yan sa mga gumaganap ng patotoo. Amen po ba? Ganon siya katapat sa iyo at sa akin. Kaya nagagalak ako sa Panginoon Diyos dahil hahanap ako sa inyo ng mukha na talaga malinis yung aking konsensya sa pagpapahayag ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Nasa Kanya lang ang katiyakan natin bawat isa. At may kapangyarihan siyang magligtas. Dahil ang buong mundo'y nabatbat na ng kasamaan. Amen po ba? Hahatulan niya na ang mga kasuklam-suklam at mga sinungaling at kalumal-dumal sa panahon ng kawakasan. Sapagkat ito na po yung panahon ng kawakasan. Ipinapahayag na ang mabuting balita na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon. Naunawaan natin? Sinabi niya sa kanyang mga alagad, pinuntahan niya pa at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap at sinabi ang lahat ng mga kapapalaan sa langit at sa ibabaw ng lupay na ibigay na sa akin. Wala na yung mga banal na alagad, tayo ngayon natutupan. O di tayo nilapitan ng ating tagapagligtas, tayo dinalaw niya ngayon. Maliwanag po ba sa atin ito? Amen. Sa pamamagitan ng tinig. Kaya yung kapangyarihan niya talagang napakalawak ang buong mundo. Sa pamamagitan ng tinig, yung kabutihan at kagandahang loob niya, tatawag at hihirang siya upang itayo na katulad niyo, ipapahayag yung karunungan niya sa buong mundo. Amen po ba? Ang layunin niya sa lahat ng mga tao at Diyos ay pag-ibig. Verse 19, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nakopya po natin ito. Sinabi, inutusan, magsiyaon yung mga banal na alagad at gawin yung alagad. Gawing alagad sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Magiging alagad niya tayong lahat. Amen? Amen po ba? At inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng Jesucristo tayo magtitiwala at maglalagak ng paniniwala. Ibig sabihin, ito yung doktrina, ito rin yung bautismo na tatahan sa puso natin. Magpapasakop tayo sa pamamahala niya dahil ibinigay na sa Kanya ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung bautismo sa pamamagitan ng aral, yung basbas. Amen po ba? Amen. Kasi pananalig yung bautismo sa atin ng Espiritu Amen po ba? Amen. Mananahan na sa puso't isip natin magpapasakop na tayo sa pamamahala niya Iginawa niya tayo ng tutularan na katwiran na paniniwalaan upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon na saksi tayo na nagpapatotoo na binuhay siyang maguli. Ipinagsisigawan natin sa social media sa buong mundo yung kanyang kabutihan at kagandahang loob upang ito'y pakinabangan din naman ng mga katulad nating iglesia na tatawagin at hihirangin at pipiliin niya na itatayo niyang isang matatag na kaharian na itinala niya na sa langit ang pagpupulong natin dito sa sanlibutan na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Kaya sinabi nga doon sa Hebrews chapter 12 verse 22, dadakwat na kagsinapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon na bayan ng Diyos na buhay. Dahil sa Sayon, hindi matahimik ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Iahayag natin yung katwiran niya, yung kaluwalhatian niya sa lahat ng mga bansa upang ito'y mapakinggan ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Yan po yung bula ni Propeta Isaiah sa chapter 60 verse 1. Dahil sa Sayon, hindi na matahimik ang Panginoon Diyos. Ipapahayag natin yung kanyang katwiran sa lahat ng mga tao upang pakinabangan ito ng mga katulad nating tatawagin at pipiliin at itatayo matibay at matatag na kaharian na hindi lilipas kundi mananatili na magpakailan-kailan pa man yung mga participant niya na umaalala ng patotoo sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen.
Verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Iniutos ito sa mga banal na alagad na ituro nila ito sa lahat ng mga tao sa buong mundo. At gawin natin ito, ganapin natin ito. Sinabi niya, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kunin natin yung lalim nung hiwaga. Nasa langit na siya. Tayo ang nasa lupa, tayo ang nasa gitna ng madilim na mundo. Ano po? Ang bilin niya sa mga alagad, ituro niyo sa kanila at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. At narito ako ay sumasa sa inyong palagi. Sa paanong paraan natin paniniwalaan yung sinabi ng ating tagapagligtas sa mga banal na apostol na ipinangaral ito sa buong mundo, na sabi niya, narito ako ay sumasa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Di ba't yung katwiran na ginawa niyang halimbawa na paniniwalaan natin, na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day, ang katwiran na sumasa atin palagi, yung kanyang presensya, yung kanyang iniutos sa mga banal na alagad, yung katwiran ng patotoo, tumataan sa puso't isip natin, lumalabas sa labi natin, hayag na hayag sa buong mundo, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo, na may mga tatak tayo ng binhi na binuhay siyang maguli, may tatak tayo ng patotoo. Amen po mo tayo doon, mga kapatid at kaibigan. Amen. Nakagagalak na yung kanyang napakadakila at napakadalisay na aral siya ang may pag-iisip na ginawa niyang vessel yung puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Kaya sinabi niya anong bahay ang itatayo niyo sa akin? Ang langit ang aking luklukan, ang lupa'y tungtungan lang ng aking mga paa. Anong anyong bahay ang itatayo niyo sa akin? Sabi ng Panginoon. Hindi pa tayo pinagtatayo ng building para sambahin natin siya. Amen po ba? Amen. Kundi sa pag-iisip niya, tinatawag niya tayong lahat upang gawin niya tayong dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Sa lahat po nung nakakarinig ng tinig ng pakangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, ang mananahan po sa atin, yung katwiran ng patotoo, yan yung binhi ng patotoo na tumataan sa puso't isip natin, na nahahayag ngayon yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao, hindi nawawalay sa labi natin. Kaya ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Ito po yung regalo niya sa buong mundo. Nakagagalak pag nagregalo siya, buong mundo tatanggapin ng lahat ng tinatawag na makakarinig ng kanyang tinig Naunawaan na ng mga plaques niya yung tinig niya At siya rin ang kumisan sa atin sa pamamagitan ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Siya rin ang tumawag sa atin na tayo yung kaharian niyang itinayo. Siya rin ang nagbigay ng pangalan sa kaharian niya na itinayo. Na yung kaharian niyang itinayo yung mga followers niya na nagpupulong na inaalala na namatay siya sa krus at binuhay siya in the third day hanggang sa muli niyang pagparito. Daratnan yung kanyang kaharian na nagpupulong na ang pinagpupulungan yung kanyang kabutihan na ginawa. Amen po ba? Amen. So naunawaan na natin ito na iturin ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Iniutos sa mga banal na apostol ito Kasi yung mga banal na apostol, bago sila nangaral, inordinahan sila, binasbasan sila sa bundok ng Galilea. Sa bundok din ng Sayon, mangyayari yung basbas sa lahat ng mga pinagiging banal sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ito po yung napakadakila niyang regalo sa ating lahat mga kapatid at kaibigan. Naunawaan na natin itong Matthew chapter 28 verse 18 up to 20. Amen.
yung itinuro ng mga banal na alagad, namasdan nila, nakita nila, nakausap nila. Kaya sinabi doon sa aklat ng Revelation chapter 1, verse 2 and 3, pakibasa po natin mula sa chapter 1 ng Revelation, na inihahayag niya na yung kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Mapalad ang nakakarinig at bumabasa ng aklat ang hula na ito. Sa kabuuan, meron tayong paniniwalaang hula. Kaya sabi ni Apostol Pedro, mabuti ang inyong ginagawa kung meron kayong hula na sinusubaybayan, na gaya kayo ng isang ilawan na inilagay sa isang mataas na dako hanggang sa maliwanagan ang buong sanlibutan, na ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Amen po ba? Ang tala sa umaga, pag ni-research natin, ang Panginoong Kristo po, ang nagpapahayag po ng mabuting balita ng kaligtasan, may tatak ng patotoo sa kanyang puso. Amen po ba? May relasyon. Naunawaan natin kung saan galing yung relasyon. Hindi po ba doon sa ating tagapagligtas na galing yung relasyon dahil siya gumawa ng katuwiran na paniniwalaan natin? Amen po tayo doon? Amen. Kaya ayaw niya ng patotoo ng tao. Maliwanag po sa atin, kasi siya gumawa ng patotoo na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng sagradong relasyon. Amen po ba? At pinisan niya tayo na isang matibay at matatag na kaharian na dalisay na reliyon na inihanda niya tayo na walang dugis at kapintasan. Ipinadadalaw po yung dalisay na reliyon sa mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, tibok at hilala. Amen po ba? Amen. Nagagalak mga kapatid at mga kaibigan, na yung inyong napapakinggan na mabuting balita ay nanggagaling sa banal na bundok ng Zion. Basahin po natin yung Apocalypse chapter 12 verse 10. Ayan na, lilitaw na talaga yung selyo natin. Pinauunawa na mabuti yung selyo ng bawat listeners at participant. Ano po? Chapter 12. Verse 10. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi, at siya kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. Ayan na. Meron palang patotoo yung magtatagumpay na kaharian niya. Ano po? Amen po ba? Amen. At siya kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Hindi inibig ng mga banal na apostol yung kanilang buhay hanggang kamatayan. Sila po ang nakakita ng saksi tapat na yung ating tagapagligtas si Espiritu, walang laman, walang mga buto. Dinalaw sila, nagpakita sa kanila, kinausap sila, binasbasan sila, na ipangaral nila sa mga nalalabit, itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan ang patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Naunawaan po natin, nagigits natin. Kaya magala kayo o mga langit, kayong mga nagsisintahan dyan sa aba ng lupa at ng mga dagat, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lang mayroon siya. Tignan nyo, ang diablo pala naghari sa buong mundo, no? May galit dito sa mga nalalabi.
Naunawaan natin, Amen. kaya ang sayo nakugtog ng masamang aral eh. Amen po ba? Eh nadinig na ng Panginoon Diyos yung mga nagsusumbong, yung mga itinakdang tagapagmana, yung mga banal na apostol na nagbalita ng kagandahan loob niya. Eto na ngayon, nagising na ngayon yung mga itinakdang participant na tagapagmana ng kanyang pangako, nagpapatotoo na. Dahil alam na siya ni Satanas na kaunting panahon na lang meron siyang nalalabi sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Amen. Nakagagalak po na ito yung talagang binigay sa atin na magpapatibay at magpapatatag ng ating pananampalataya. Amen po ba? Kasi ang buhay na walang hanggan talagang magpakailan-kailan pa man eh. Kaya maging aware tayo sa panahon ng kawakasan. Talagang maninindigan tayo rito sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katumparan ng hula ng mga banal na propeta. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Dadaigin ang mga participant na umaalala ng patotoo ng mga saksi na binuhay siyang maguli in the third day. Ang mga lahi ng masusama ng sanlibutan. Amen tayo doon? Naniniwala tayo ron? Amen. Kasi pinakita ng tagapagligtas natin kung paano niyang napagtagumpayan ng lahi ng masasama sa ilalim na silong ng mga langit nung pinako siya sa krus eh. Nung binuhay siya in the third day. Nahayag na yung kanyang larawan, nahayag na yung kanyang kapurihan, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kabanalan na espiritu. Walang laman, walang mga buto yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Na ang sinasamba natin dito yung espiritu siya. Wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kaya tayo mga tinawag at pinili niya na inihalal niya matibay at matatag na kaharian ay tinala niya sa langit ang pagpupulong natin na tinawag niyang iglesia ng banal na bundok na sayo na pinaganda tayo ng tahanan sa langit. Tayo yung may mga binhi ng patotoo na nagpupulong dito sa mundo. Ipinrepare niya tayo sa paniniwalang espiritual. Inihanda niya tayo sa paniniwalang espiritual na meron tayong mga matibay at matatag na relasyon na paniniwalaan. Mga participant tayo at partakers tayo ng ating tagapagligtas. Natidimos tayo sa walang kabuluhang araw ng sanlibutan. Tinatakan niya tayo ng patotoo na mga saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Ang dadaig lang po sa kasamaan ng sanlibutan, yung may mga tatak ng binhi ng patotoo. Amen po ba? Amen. Dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ito po, nangyari sa mga banal na apostol ito eh. Kaya, naniniwala tayong lahat na bagamat hindi na natin nakikita ng mukhaan sa naman ng mga banal na apostol, nagagalak ang kanilang mga kaluluwa dahil may mga itinak ng tagapagmana na maghahayag ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. May mga patotoo yung naghahayag ng kabutihan at kagandahang loob niya. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. Chapter 22 verse 5 ng Book of Revelation ulit, yung reference no, sa Daniel chapter 7 verse 14. Para talagang mapuspos tayo ng kaalaman at paniniwala. Ano po? Ito pong katayuan at kalagayan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Ito po yung naka-cover up na sinabi ng ating tagapagligtas sa ating bawat isa. Amen po ba? Amen. At hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni liwanag man ng araw sapagkat liliwanagan sila ng Panginoon Diyos at sila'y maghahari magpakailan-kailan pa man. Ito po yung katayuan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na pinaghandaan ng tahanan sa langit sa bawat nagiging participant ng Panginoong Jesucristo na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. May matitibay tayong relasyon na ginawa ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang hukom ng mga hukom ng Sayon. Ito na po yung katarungan na ipinapahayag sa social media na pakikinabangan ng marami. At ikapubol din ng marami. Amen po ba? Amen.
At sinabi niya sa akin, ang mga salitong ito'y tapat at tunay, at ang Panginoon Diyos ng mga espiritu ng mga propeta ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyaring madali. At narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula na ito. Amen. Napagyan niyo yung vision natin, yung binibigay ng vision sa atin bawat isa. Sabi dun sa verse 6 ng chapter 22, at sinabi niya sa akin ang mga salita ito'y tapat at tunay, at ang Panginoon Diyos ng mga espiritu ng mga propeta ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyaring madali. Nagagala, amen po ba? Amen. Apocalypse chapter 19 verse 10. At ako'y nagpatira pa sa kanyang panan upang siya aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus, na sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Natupad sa atin yung espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin mabuti, mga kapatid at kaibigan, ang kalagayan o stand ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Pinaghihiyawan sa social media yung hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na mayroong patotoo yung mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Na mayroong patotoo ni Jesus, sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Kaya hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan. May saligan ng mga banal na apostol na pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. At nakita kong bukas ang langit at narito isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo at sa katwiran siya humahatol at nakikibaka. Ito na po, pinapahayag na yung katwiran ng hukom ng mga hukom na nakasakay sa kabayong maputi. At sa panahon ng kawakasan, siya nakikibaka sa kanyang katwiran. Ang may patinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Ang buhay na walang hanggan po sa mga itinagdang mga nalalabi na mangyayari na sa banal na bundok ng Zion, lahat pinapupunta ang mananalig sa Panginoong Jesucristo at yaong lamang mga nalalabi sa lahat ng mga nakakarinig. Amen po ba? Amen. Sundan nyo sa Joel chapter 2 verse 32. Mangyayari na sa panahon ng kawakasan sa banal na bundok ng Zion, tatawag yung mga maliligtas dahil sa banal na bundok ng Zion tayo iniimbitahan lahat nationwide, worldwide na magsipag-aral tayo sa banal na bundok ng Zion in book of Micah chapter 4 verse 1. First John chapter 5 verse 11, 12 up to 13. Ito po yung katiyakan ng mga listeners na magiging participant ng ating tagapagligtas. At ito ang patotoo na tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Di ba nasa kanyang anak yung paniniwalaan nating patotoo upang matiyak natin ang buhay na walang hanggan, na meron tayong binhi ng patotoo na nakatatak sa puso't isip natin, na lumalabas sa labi natin yung katwiran ng patotoo na hayag na social media, on the air, nationwide, worldwide. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi sumasampalataya sa anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba yung vice versa? Amen. Verse 13, ang mga bagay na ito isinulat ko sa inyo upang inyong malaman
na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid ay sa inyong paniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos. Sa anak ng Diyos lang natin natitiyak ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ng bawat tinatawag at pinipili na iahalal ng matibay at matatag na kaharian na tinawag na Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Naunawaan po natin yung partisipat ng Panginoong Jesucristo ang kaharian niya. Naunawaan po natin, napakarami niyang grammar na ginamit eh. Tayo yung bukirin niya, tayo yung templo niya, tayo yung sambahayan niya, tayo yung gusali niya, tayo yung katawan niya, na ulo ng katawan eh, yung ating tagapagligtas. Naunawaan natin sa dami ng grammar na binanggit niya, iisa yung pangalan na nakatala sa langit, Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na sa panahon ng kawakasan mapakinggan natin ang tinig ng pakakat na nanggagaling sa Banal na Bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Ano ang paalala sa atin ng ating tagapagligtas? Sinabi niya sa 1 John chapter 2 verse 27, chapter 2, 1 John chapter 2 verse 26 up to 27, mag-ingat tayo. Ano po? Isinulat ito ni Apostol Juan sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, sa mga nalalabi na, sa mga nalalabing tagapagmana. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig magligaw sa inyo. Naunawaan po natin kasi maraming magtatayo ng iba't ibang pangalan ng sekta o ng relihiyon. Amen po ba? Amen. Ililigaw pati yung mga itinakda. Pero hindi maaaring maligaw yung mga itinakda dahil sinasabi ni Apostol Juan sa sulat niya sa 1 John chapter 2 verse 27, at tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tignan nyo, meron tayong tinanggap sa Panginoong Jesucristo na nakapahid sa puso't isip natin. Sino ang nagbigay ng binhi ng patotoo na ipinahid sa puso natin? Di ba yung ating author ng mga author, yung ministro natin, Amen. yung guro ng mga guro na nag-alay ng buhay para sa ating lahat? Di ba yan yung katwiran ng patotoo na ibinigay niya na nakapahid sa puso't isip natin, na hindi nawawalay sa labi natin, nahayag na yung pag-ibig niya nationwide, worldwide? Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Ang Diyos ay pag-ibig. At hindi ninyo kailangan kayo ituruan ng sino man. Maliwanag po ba? Kasi merong ministro o guro ng mga guro sa paniniwalang espiritual na naghahain ng buhay. At alam naman natin sa silong ng mga langit in Book of Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus matitiyak natin yung kaligtasan. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang inihain na pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Siya lang yung kumupkop ng kasalanan nating lahat. Siya lang yung pinahirapan. Siya lang yung maraming panlilibak, pangungutya, pang-iinsulto ang tumanggap ng lahat ng mga salita na yan. Kaya walang ibang pangalan sa silong ng mga langit kundi sa pangalan ni Jesucristo natin ilalagat yung paniniwala natin. Siya lang po ang gumawa ng halimbawa ng patotoo na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon at makatyak tayo sa paghihintay natin na mga tapat at mabuting katiwala tayo na siya rin ang tumawag at pumili sa atin at nagpalago at nagpasagana ng paniniwala natin sa ating puso't isipan na may buhay na pag-asa tayo at kagalakan sa paghihintay natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Iisa po yung author ng ating paniniwala na gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kaya sabi niya, hindi kayo pwedeng turuan ng sino man. Maraming lilitaw na gagamit ng pangalan ng Panginoong Jesucristo sa sanlibutan sa panahon ng kawakasan. At ngayon, nakikibakan na siya sa banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Kaya ito na yung digmaang espiritual, nanggagaling na yung tinig ng pakakak sa banal na bundok ng Zion. Hinipan na yung hudyat sa banal na bundok ng Zion. Ang sabi sa huli, makinig ang lahat ng nananahan sa buong lupain.
sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit ng dumating. Amen po ba? Amen. Kaya pasdan natin yung nangyayari nationwide, worldwide. Hindi na pangkaraniwan itong mga kalamidad na dumadating sa sanlibutan. Kahirapan po ang kakaharapin natin pagkalipas ng mga kalamidad. Pero purihin ang Panginoon Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na sa pangalan ni Kristo Jesus, may sinabi siya sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Amen. Sinabi niya yan. Tapat nating ingatan yung sinabi niya. Sa pag-iintay nating lahat, manindigan tayo. Dahil dyan lang natin makakamit ang pag-asa sa ating tagapagligtas bilang mga saksing tapat na binuhay siyang maguli in Duterte. Amen po ba? Panghawakan natin mabuti, itali na natin at igapos natin sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Huwag na tayo, padaya pa sa mga nadidinig natin dito, mga naglilibot-libot sa sanlibutan na nangangaral. Amen po ba? Amen. Hindi isa lang ang talagang ipinakita sa buong sanlibutan na libong taon na ang nakalipas na sa pangalan ni Kristo Jesus natin masusumpungan yung katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. At siya rin yung nagsesenyo ng patotoo sa puso't isip natin. No? Lumalabas sa labi natin yung patotoo, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Amen po tayo doon? Amen. Yan yung selyo na nakatatak sa mga banal. Nakalagay sa puso yan, sa isip. Hindi yan yung sticker na nakatatak sa sasakyan. Amen po ba? Amen. Sa puso, nakatatak yung katwiran ng patotoo. Lumalabas sa labi, hayag na sa buong mundo ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Ayaw niyang mapahamak ang sino man. Kaya ito po yung regalo niya sa atin bawat isa. Ipahayag yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo, nationwide, worldwide, upang ito ay mapakinggan, mapanood, upang walang maging dahilan. Sino man, ano po? Lahat ng nabubuhay sa balat ng lupa at sa silong ng mga langit, wala tayong magiging dahilan dahil aalingaw-ngaw ang tinig niya nationwide, worldwide. Dahil siya po ang may kalooban nito. Tao rin akong katulad nyo na ginamit niyang kasangkapan para ibukay labi ko sa lahat ng sinabi niyo sa mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga gaganap ng patotoo sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Nakuha natin yung tatak. Nasa puso natin yung katwiran ng patotoo. Nasa isip natin, nakasulat. Lumalabas sa labi natin, hayag na sa social media. May mga tatak yung binigyan ng katiyakan ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Merong matibay at matatag na relasyon, mga saksi, nagpapatotoo sa social media. Itinataas natin ang anak ng tao sa kabutihan at ganda ang loob niya sa buong mundo. Gawain po natin mabuti. Talaga pong sa mga nag-iintay mananabik tayo. Mananabik tayo doon sa iniintay natin. At ito na rin yung tinapay ng buhay na inihanda sa atin bawat isa. I-apply natin yung paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Ito na rin yung pagkain inihanda sa atin. Yung huling hapunan. Naka-prepared na rin yung babaeng malinis. Yung maluwalhating iglesia na walang dumi sa kapintasan. Recorded in heaven yan. Banal na bundok ng sayo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Sa mga maraming nakakarinig at nakakapanood ng banal na bundok ng sayon, bago lang sa pandinig natin, pero 1,000 years ago na po ito, na hula na ngayon nyo lang napapakinggan. Amen po ba? Amen. Ngayon, suriin natin, i-download natin yung Bible natin sa gadget natin. And then, kung na-download na yung Bible natin sa gadget natin, ano po? I-write natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Kung paano tinawag tayo na magpatotoo, siya rin ang magpapatotoo sa ating lahat. Dito ho, ito ho yung sukatan ng paniniwala. Ito yung timber natin. Amen po ba tayo? Ito yung ruler ng paniniwala natin. Yung banal na kasulatan. May hula ng mga banal na propeta. Pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga gaganap ng patotoo sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. So, nagagala na talagang securities na binibigay sa atin
na sinabi sa atin ng ating mga kapatid na apostol na hindi tayo pwedeng turuan ng mga lilitaw na mga iba't ibang uri ng pangalan ng relihiyon sa panahon ng kawakasan. Sakto po, amen tayo doon? Amen. Talagang nangyari naman yung nadidinig nyo at yan sinabi rin ng ating tagapagligtas sa mga banal na apostol na pinag-iingat sila dahil maraming lilitaw sa pangalan niya na mga mandaraya ng aral sa sanglibutan. Perfect po, amen po tayo doon? Amen. Amen. Hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man, ngunit kung paano kayo tinuruan ng kanyang tatak. Tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. Nangyari po no? Kaya hindi kasinungalingan. Binuhay siyang maguli in the third day. Sabi nung iba, nangyari na yan. Pero kilala ng Panginoon Diyos yung may tatak ng patotoo. Kilala niya yung sariling kanya. Amen po ba? Amen. Yan, nangyari na yung pagkabuhay na maguli, pero yun yung halimbawa na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng sagradong relasyon. Amen po ba? Amen. Dahil pagparito ng anak ng tao, pananabigan natin yung paghihintay natin na may katiyakan na nakahanging only siya sa alapaap. At yung mga kapatid nating mga nakatulong sa paniniwala ay gigisingin upang ihanda sa buhay na walang hanggan. At yung mga nalalapig gumaganap ng patotoo na mga natitira pa ay babaguhin sa isang mata. Amen po ba tayo doon? Amen. Nakukuha natin yung pag-iintay natin, kaya natin ito tinutupad ng araw ng Sabat. Kaya tayo nagdiriwang at nagsasaya. Binibigyan niya tayo ng katiyakan sa pag-iintay natin, natatnan niya tayo mga nakatayo na natitira na nagpupulong tuwing araw ng Sabat, na mararanasan pa natin na pinaniniwalaan natin bawat isa na pumahayag siya sa alapaapi, sa isang mate, babaguhin tayo, papalitan yung may kabulukan ng walang kabulungan. Di ba't magiging katulad niya tayo, magiging kalarawan niya tayong Espiritu? Amen po ba tayo doon? Amen. Sinabi po niya yan, lahat ng mga naghihintay, hindi kayo mapapahiya dahil kung ano yung larawan ko, gayon din ang magiging larawan nyo. Saan po talata natin masusumpungan yun, mga kapatid at kaibigan? Colossus chapter 3 verse 4, Roma chapter 8 verse 29, 1 John chapter 4 verse 17. Amen po ba? Amen. Kaya tayo gumaganap Kaya tayo nagdiriwang na mga pinagtutubos. Dahil sa pagparito niya, huwag tayong mahatulan, huwag tayong mapahiya, o huwag tayong mapagsalitaan sa pagparito niya. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagdiriwang, kaya tayo nagpupulong. So naramdaman ba natin yung presensya ng pagpupulong natin na napakalasa? Naramdaman ba natin yung pagpupulong natin, yung pagbubulay-bulay natin bawat isa ngayon, nationwide, worldwide, may katiyakan? Amen po ba? Amen. Nararamdaman natin yung anointing ng Holy Spirit na nasa gitna natin. Ito yung presensya niya. Amen po ba? Amen. At kung paanong kayo tinuturuan ito, ay gayong kayong manahan sa Kanya. Kung paano itinuturo yung katwiran ng patotoo, ay manahan tayo at manatili doon sa katwiran ng patotoo sa paniniwala natin. Amen po ba? Huwag tayong mag-alinlangan. Ang nag-aalinlangan hindi makakarating sa finishing line. Pero yung talagang yung vision natin talagang buong buo at nag-aapoy sa puso natin yung pananalig natin sa sinabi ng ating tagapagligtas. Sinabi niya kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Amen po ba? Amen. First John chapter 2, verse 26, 27, 28 to 29. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya, upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mapahiya. Naunawaan po natin ito. Sinulat ni Apostol Juan sa atin ang mga participant ng ating tagapagligtas. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanyang katwiran, upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Amen po ba? Amen. Maliwanag na darating siya. Sa pagparito ng anak ng tao na nakahanging on the air sa alapaap, marami na pong nangyaring hula na
Sa pagparito niya ay makakakita tayo ng mga tanda sa langit at sa lupa. Ano po ba yung nakita niyo sa langit at sa lupang mga tanda? Haliging usok ng apoy, ano po? Yung bulkan na sumasabog na talaga, makikita mo yung usok ay buong buo, nakala mo haligi. Yung araw ay magiging ani mo dugo. Tama po ba yung araw po ba o yung buwan? Nasa kay Book of Joel yan eh. Kaya mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas ay pumaroon sa bundok ng Sayon. Paki-research na po natin at sabi ko nga sa inyo, i-download mo yung Bible nyo sa gadget nyo, i-write nyo ang bundok ng Sayon. Siya rin ang magpapatunay. Genesis up to Revelation. More than 100 verses ang patutunayan niya sa ating lahat ng mga iniimbitahan niya sa panahon ng kawakas. Nakuha na po natin na hindi tayo pwedeng turuan ng lilitaw na mga bulaang nangangaral sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya nga paligsahan ng paniniwala ay nililitaw ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na talagang maluwalhating iglesia. Amen po ba? Amen. Talagang sa digmaang espiritual, binibigyan ng panalo yung bundok ng Sayon eh. Nagagalak naman po ako sa Panginoon Diyos dahil sa panahon ng kawakasan, marami nang umaangkin na Sayon. Ano po? Ang talagang itinakdang Sayon, naninindigan sa paniniwala. Hindi iba pangalan ng relihiyon. Kundi pagka itinlim nating Sayon tayo, talagang tayo yung purified na maluwalhating iglesia ng banal na bundok ng Sayon na recorded in heaven. Amen po ba? Amen. Amen. 1 Thessalonica chapter 1 verse 10. Gawin natin mabuti, napapakinggan natin, paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na maghahatid sa atin sa kaligtasan na pinatunayan ng mga banal na apostol na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? At siya ang magpapalago, magpapasagana ng karunungan ng paniniwala natin sa pag-iintay natin at pagbabantay na may katiyakan tayo, na mayroon tayong mga relasyon, na may mga tatak tayo ng binhi ng patotoo na nakaukit sa puso, nakasulat sa isip natin, na lumalabas sa labi natin, na hindi nawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibabangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Hihintayin natin yung ating tagapagligtas, ano? Na ang Panginoong Jesucristo ang nagligtas sa atin sa galit na darating. Amen po ba tayo ron? Ang nag-iintay, meron pong patotoo na pinaniniwalaan ay pinapahayag sa social media. Amen po ba? Amen. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ito po, napakadeklarado ng mga sulat ng mga banal na apostol sa mga nalalabing iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan. 1 Peter chapter 2 verse 6, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilagay sa Sayon ng isang batong panulok na pangulo, hirang, mahalaga. Ang naniniwala sa kanya ay hindi mapapahiya. Amen po ba? Amen. Saan po inilagay ang nilalaman ng kasulatan? Narito, aking inilagay sa Sayon. Nakita nyo sa sulat pa ng Apostol Pedro specific sa Sayon na inilagay yung kasulatan Na ang nilalaman ng kasulatan nangyari yung patotoo na ginawa niya na ipinapahayag natin sa buong mundo na ang layunin niya ipangaral sa lahat ng mga tao yung katwiran niya at itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa pamamagitan ng Jesucristo na pinapangaral lang may buong katapangan upang pakinabangan ito ng mga iglesia na naligaw. Na ngayon ay itinayo niya na ang kanyang maluwalhating bayan na sariling pag-aari. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin na siya yung nagtayo sa lahat ng maniniwala sa Panginoong Jesucristo, ang itinayo niya sa paniniwalang espiritual na may mga tatak ng binhi ng patotoo na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba?
may matitibay at matatag na relasyon sa ating tagapagligtas na pinaghihiyawan sa social media ang patotoo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking nilagay sa sayo ng isang batong panulo. Panulo, hirang mahalaga ang sumampalataya sa kanya hindi mapapahiya. Hindi ba sa sayo nilagay ang kasulatan ay pinapahayag natin yung katuwiran ng tagapagligtas natin na binuhay siya maguli imitete? Sakto po tayo doon. Amen. At dito na tayo sa 9. Verse 9, dadapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo. Nagawa natin ipahayag yung karangalan ng tumawag sa atin, na Espiritu yung tumawag sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya nagawa natin, tinawag niya tayo, pinili niya tayo, inihalal niya tayo isang matibay at matatag na kaharian, idinala niya sa langit ang pagpupulong natin sa sanlibutan na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag at pumili sa atin sa madilim na sanlibutan. Kaya magbubukang liwayway na, maliliwanagan na ang madilim na sanlibutan, maliliwanagan na ng katotohanan dahil may nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Nalalaman naman natin na lahat ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya ang gagalak po itong panahon ng kawakasan na talagang napakasagrado ng katayuan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon dahil siya ang naghalal sa atin lahat. Siya ang nagbigay sa atin ng appointment. Siya ang nagbasbas sa atin lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nga, nang maihayag na yung kanyang kabutihan at kagandahang loob na yung ating paniniwalaan ng Espiritu walang laman, kaya walang laman, walang mga muto, kaya tayo saksi sa pagkabuhay ng maguli. Kaya po ang pagbati namin sa inyo ay kapayapaan ay sumaating lahat. Alalahanin natin, nang batiin yung mga banal na apostol ng kapayapaan ay sumainyo. Napakita siya sa mga apostol. Amen po ba? Ngayon naman, nagpakita na siya, nagpapaunawa na siya sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Amen. So, dadapo na ako dun sa vision, sa pagwakas nung ating i-apply sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Ito, napakinggan nyo na kanina. Pero ito yung vision natin sa lahat ng mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na magsilapit na tayo sa bayang banal niya sa bundok ng Sayon na nakatala sa langit ng pagdiriwang at pagpupulong. Ano po? Hindi tayo malulugi rito dahil ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. At wala pong bayan ditong regalo na ipinamamahagi sa buong sanlibutan. Naunawaan po natin. Wala pong bayad dito. Kaya kayong mga mananampalataya sa inyong tahanan, pakisaliksik nyo po sa inyong mga Bible sa inyong tahanan. Wala siyang itinatangi kayong manggi, itim man, maputi, bahagli ka man. Wala siyang itinatangi dito. Marunong ka man, graduate ka man, magmang ka man, mahirap ka man, masama ka man, mabuti ka man. Iniimbitahan niya na ngayon sa panahon ng kawakasan at eto na nga po yung pag-asang nalalabi na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Open po ngayon ito sa buong mundo dahil ang Panginoong Jesucristo rin na nag-iimbita sa atin na maglalagat tayo ng paniniwala sa Kanya ang nagbukas ng aklat ng kordero sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen po ba? Ito, nahayag na yung kalooban ng ating Panginoon Diyos Nahayag na sa kanyang buktong na anak yung kanyang layunin sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ano po sabi niya dito sa vision? Sa pangitain matutupad sa ating lahat. At narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng aklat ng hula na ito. Ito yung katayuan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na mga pinag-iimbitahan ng Panginoong Jesucristo. Nagaganapin na natin yung patotoo na meron tayong tinutupad
nahula ng aklat na ito, na meron tayong sinubaybayan na nangyaring hula na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga natitirang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya mapalad ang tumutupad ng mga salita ng aklat ng hula na ito. Mapalad tayo dahil meron tayong hula na ginamit na sinaksihan ng mga banal na apostol yung hula, at tayo naman ang katuparan ng lahat ng kanilang pinagtiisan. Tayong mga nalalabing tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo ang tumutupad ng hula ng aklat na ito at ng mga patotoo ng mga banal na apostol na ipinaghihiyawan natin sa social media yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao, na pakikinabangan ito ng sino mang tatawagin at tihiranin niya sa panahon ng kawakasan, na napakadakila ng paniniwala, pag-ibig at pag-asa sa mga nalalabing iniimbitahan na may katiyangan sa paghihintay sa muli niyang pagparito na datnang tayo na payapa tayong nagpupulong ng araw ng Sabat. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion? Are you blessed, people of Zion? Kapayapaan ay sumaating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. God bless, people of Zion. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Thank you, Lord. Thank you, O God Almighty, in the holy Mount Zion. In the name of Jesus in the resurrection, thank you, Lord. Amen, amen, and amen. Mga kapatid at mga kaibigan, ating purihin ng Diyos, uwalhatiin ang kanyang banal na pangalan, sapagkat sa atin, saan man tayo naroon, patuloy tayong pinagkakalooban ng Diyos ng karunungan at kaalaman. Ang hula ay patuloy na nahahayag sa atin, ang mga patotoo ng mga banal na apostol ay nahahayag sa atin, at ang magaganap sa panahon pang darating ay patuloy na ipinauunawa sa atin, na kung ating pag-uulan ng panahon, mga kapatid at mga kaibigan, makakaasa tayo na bahagi tayo ng isang bayan na pinaglaanan niya ng tahanan sa sangkalangitan. Ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy tayong mga galak na magsihawit, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na nahayag sa iyong bayan sa pamamagitan ng pagkabuhay ng maguli ng iyong bugtong na anak. Tunay nga, Panginoon, tatanggapin mo ang aming dakilang pagluwalhati sa iyong kabanal-banal na buhay. Amen.
Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga akula ng mga banal na propeta at sa mga patutuo ng aming mga kapatid ng mga banal na apostol, tunay nga na patuloy na nagdiliwanag sa aming puso at isipan ang iyong banal na katwiran na anupat ito ang maghahanda sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong katwiran na pumupuspos ng kabanalan sa iyong banal na bayan, sapagkat dito buhukuman ang iyong bayan ang lahat ng mga tao na nananahan sa buong sanglibutan. Kaming lahat ay payapang naglalakbay sa sanglibutan ito, sapagkat kung anumang bagay ang aming ipinagmamapuri, ito ay ang katwiran na nahayag sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Lord. Nagagalak kami, Panginoon, na itaas sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagliwalhati, sapagkat ikaw ang nagpaunawa sa aming puso at isipan ng lahat ng mga bagay na marapat naming ikamuhay, upang ang iyong kalooban, Panginoon, ay magkaroon ng kaluburan sa amin na nananaan sa buong sanlibutan. Amen. Ikaw ang nagtakda ng lahat ng kapanahunan, ang iyong banal na kapangyarihan, ang tatawag sa aming mga kapatid at mga kaibigan, upang matupad ang isang dakilang propesiya na lahat ng mga inihanda mo, lahat ng pinili mo tinawag, ay magsisiparong nag-aawitan sa banal na pulot ng sayo. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklupan, pagbuhat noon, ngayon, at pagpasawalang hanggan, sa pangalan ni Kristo Jesus, naming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid, ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord.